Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, isa patay, dalawa sugatan sa ambush sa Maguindanao del Sur. Executive Secretary Recto at dating PhilHealth President Ledesma sinampahan ng kaso sa Ombudsman. Mahigit 1,600 na bagong Coast Guardians nanumpas sa tungkuli. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Isang lalaki ang nasawi habang dalawang sugatan matapos tambangan ng mga armadong sospek ang kanilang sinasakyang sasakyan noong linggo ng gabi, Disyembre 21 sa Sitio Paso, Mamasapano, Maguindanao del Sur. Kinilalang nasawi na si Dato Glock Maulana Jr., residente ng Barangay Zalaca, Raja Buwaya. Ang dalawang sugatan ay kapwa residente rin ng nasabing barangay. Ayon sa paunang ulat, bigla ang pinaulanan ng bala ang sasakyan ng mga biktima at agad na tumakas ang mga salari. Rumisponde ang mga otoridad upang isecure ang lugar at tulungan ang mga biktima habang idineklarang dead on the spot ang nasawi. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga sospek. Naghain ng reklamo sa Ombudsman ang grupong Save the Philippines Coalition laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Kaugnay ito ng kontrobersyal na paglilipat ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury na nangyari noong si Recto pa ang namumuno sa Department of Finance. Kabilang sa mga reklamong inihain ay graft, plunder, technical malversation at grave misconduct. Kasunod nito, sinabi ni Recto na iginagalang niya ang karapatan ng sinuman na dumulog sa korte at makikipagtulungan siya sa Office of the Ombudsman sa investigasyon. Dagdag pa niya, hindi siya magpapadala sa kanyang tinawag na political noise at mananatiling nakatuon sa pagpapabuti ng serbisyo at performance ng gobyerno. Nanumpas sa tungkulin ng mahigit 1,600 na bagong miyembro ng Philippine Coast Guard o PCG sa ginanap na oath-taking ceremony sa National Headquarters sa Port Area, Maynila nitong December 22. Kabilang dito ang 197 na probationary ensigns at 1,410 draftees. Personal na winelcome ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang mga bagong miyembro na kumasa sa tungkuli. Nagpaalala rin ito sa mas mataas na responsibilidad at sakripisyo sa paglilingkod sa baya. Nakatakda silang sumailalim sa basic training at ipapakalat sa iba't ibang PCG units sa bansa para palakasin ang maritime security, maritime safety, maritime law enforcement, search and rescue, at marine environmental protection functions. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.